Maupay nga adlaw mga kasugbong inin na haparagpadayon naton aton na programa nga Community in Action. Kasugbong ko ang polisya inin aton pag-aalis sa sunod naton mga preparasyon hada aton mga estasyon ang polisya din sa probinsya Sinarangan, Samar. Aton magiging bisita yan na iton Acting Chief of Police iton Bong Tuhan Kan Avid Eastern Samar. Police Lieutenant Yula Marie S. Tagadwar. Itong Acting Chief of Police itong Kanabid Municipal Police Station para kadugangan nga mga impormasyon itong aton mga botante labi na gud nga 15 dias na la magkakamay-ada na kita piniliayan nga Mayo 12 tuig 2025. Buhay na pagpadayon natin atong programa nga kasugbong ko ang polisya Community in Action. Ayaw anay niyo ngalimti itong pag-subscribe, follow and like iton aton official Facebook ngan YouTube channel Kasugbong Han Istihanon. Og sugad man iton aton online radio. I-Google search la iton https://969fmkanavid.com. Ini kayo bong maskusay magiging kaupod niyo. Ini nga aton nataramdaan Kasugbong ko ang polisya Community in Action Kasugbong Han Istihanon. Maupay nga adlaw aton nga tanan. Ma'am, magandang umaga po. Kumusta po yung bayan ng Kanabit? Good morning, Sir Bong. Good morning sa lahat ng tagapakinig ng Kasugbong Han Istihanon. Ako pala ulit si Police Lieutenant Yula Marie Tagadwar, the officer in charge po ng Canavid MPS. So as of now po, with regards po sa ating peace and order situation sa bayan ng Canavid, it is generally peaceful. Wala naman tayong record with regards sa 8 focus crime natin na murder, homicide, rape, and with no election-related incident as of to this time, mula ng election period natin. Only that medyo may mga incident lang tayo commonly sa kalsada, no? So kaya nire-remind ko po yung lahat na mag-ingat po, lalo na sa pagdadrive natin, para maiwasan po natin yung aksidente po sa kalsada. So sa kabuuan po ma'am, nananatili po tayo nasa green category po. Yes po, sir. So green category, so ito po yung area with the no election concern po. Okay, so wala pong mga balita po tayo na pwede magawang balita tungkol po sa eleksyon kasi nasa green category po tayo. Yes po, sir. Mas maganda po kasi ang sa atin po na lalong mapanatili yung seguridad at katahimikan po ng lugar. Yes. Mapunta naman po tayo dun sa pinakamainit ngayon ng mga usapin dahil papalapit na yung eleksyon. Yung tungkol po ma'am sa mga acts of vote buying under Community Resolution number 11104. Ano po itong mga tinatawag na makakonsidered po natin na vote buying or vote selling? Okay, sir, no? So pag-uusapan natin ngayon yung COMELEC Resolution 11104. Opo. So particularly, ito po yung tungkol sa tinatawag nating vote buying and vote selling. So ano ba yung tinatawag nating vote buying or vote selling? So pag sinabi nating vote buying, this is an act of giving, offering, promising anyone of money or anything of value. Mhm. So kasama rin nito ay yung nagpa-promise ka na bibigyan mo siya ng posisyon or employment. Okay. And of course, to induce anyone or the public in general. So madali lang sabihin, no? Pero mamaya madi-discuss rin natin kung anong mga presumptions o anong mga acts na pwede pasok sa vote buying and vote selling. So if mapatunayan na guilty ka for the vote buying or vote selling, so may penalty tayo, Sir Bong. So Opo. kasama dito imprisonment of 1 year to 6 years, but not subject to probation pag ikaw ay dito na So nakasuhan. talagang papasok talaga siya sa kulungan. Hindi Yes, Sir pwede Bong. mag-probation. Yes po, Sir Bong. And of course, kasama doon is disqualify ka na to hold public office and you are
will be deprived of the right of suffrage. Mhm. So ito yung mga penalties po So, natin, mga sir. yung penalty sa atin pa, kung ma-found out ka ng korte na wala kang na liable ka sa ganitong acts o mga illegal na trabaho para sa vote buying, Yes, Sir Bong. pwede ka makulong ng ganun kahaba at hindi pwede mag-probation. Hindi Yes, pwede sir. temporary na makalabas ka. Yes, At sir. ang pinakamasaklap doon, yung natanggalan ka ng right mo bumoto at saka iboto to hold any position, government Yes, position. Sir Bong, matatanggalan ka rin ng trabaho, no? Lalo kapag ano ka sa government, matatanggalan ng trabaho. So, we have this Presumed Acts on vote buying and vote selling. For example, isa po doon yung pag-possess or delivery of any coins, notes, Aha. monies, Ah. pay envelopes, bags, groceries, tokens, or anything of value, together with sample ballots or other campaign materials in favor of or against a candidate. For example po, no, sa envelope, may pera doon sa loob, tapos may nakadikit doon na itsura Ang ng pangalan. ating politiko, pangalan, itong bobotohin. So, yun yung sinasabi na you're offering or promising to vote, kailangan nandun makita natin, no? Sino ba yung kailangan bobotohin. Aha. Pero, take note, Sir Bong, na hindi lang ito para sa pagboto ng tao. Pwede din to na yung sinasabi na boboto ka, vote against, pwede din. Pwede din. Yes, Yung Sir Bong. pwede boboto or pwede na hindi ka boboto. Yes, Sir Bong, against Para, sa tao doon. Oo. So, kasama po ba ito, ma'am, yung mga tinatawag natin ng ngayon? Yung trending ngayon, yung papasok ka, yung bibigay yung pera through PMaya or electronic means doon sa Palawan, Imloiler, Cebuana. Yes, Sir Yung Bong, sa kasama rin po GCash. to. Yung tinatawag nating electronic. Pero if this involves sa naman natin, sa mga electronic so pwede na yung penalty natin is 1 rank higher. Kasi ito napapasok yung RA 10175 po natin. And isa din doon sa Presumed Acts po natin, no? For example din, house-to-house election campaign, which involves the giving of money, discount cards, grocery items ulit, and such other goods to induce the household or the occupants to vote for or against any candidate. Okay. So, yung pagbibigay ng mga, yung pera at ano pang mga bagay na pwede binibigay doon sa isang residente o isang botante in exchange for a vote. Yes po, Sir Bong. Tandaan po natin na lagi in exchange for a vote. For a certain person, for a certain Kasi candidate. parang nakikita ko, ma'am, panahon yata ngayon na hindi muna ako magbabayad ng utang kasi bawal. So, yan ang mga kuha natin. Ma'am, sino-sino po ba yung mga tinatawag natin na exempted doon? Kasi may mga exemption na yata yun na pwede tulad ng isang kandidato nagbigay in exchange for a vote or sino yung nagsumbong, sino yung complainant, at sino pa yung pwede na ma-exempted na hindi mag-atubili, magsumbong sa mga otoridad tungkol doon sa vote buying. Okay, pag sinasabi natin we can exempt, that person can be exempted from prosecution for any person otherwise guilty of vote buying or vote selling who voluntarily, Sir Bong, gives information and is willing to testify on that violation thereof in any official investigation or proceeding shall be exempt from prosecution and punishment for the offense. So, Sir Bong, pag yung taong yon is willing na mag-testify, he or she can be exempt from the violation. So, ang sa atin pa, ma'am, bali yung mga tao na willing, gusto talaga tumistigo na binigyan siya, binibili siya. So, exempted ito at sa ganitong proceeding. Yes po, Sir Bong, no, exempted siya kasi nga siya yung nag-give information po eh. Siya rin yung magte-testify. So either
kung buyer siya or seller siya. Basta siya yung nag-give information sa atin and willing to testify sa court natin. So he shall be exempt based dito sa ating law po. So, ano po ang pwede gawin ng isang botante kung sakali may nangyayari ng bilihan or bentahan ng boto sa kanilang lugar? At sino po yung pwede puntahan ng isang residente para isumbong ito at gumawa na ng kaukulan aksyon ang mga otoridad? Okay po, Sir Bong, no? Sa ating mga kababayan, mga residente po ng Cavite, if meron po kayong impormasyon or ano na ito ay nagbibilihan ng boto, so wag po kayong matakot o mag-atubili na mag-report po dito sa Police Cavite. So we have our hotline number naman po, no? 0917-684-2468 or magbigay impormasyon po din, pwede din po sa aming Facebook page, Cavite Police, and we will treat you confidential po ito. So kasi tinitingnan rin natin dito yung inyong seguridad, no? And we assure you na your identity will be kept confidential. So pagdating dito, we have this personnel na sa inyo, mag-entertain and kukuha ng inyong statement. Pero of course, we have to conduct naman surveillance muna sa information and validation, Sir Bong. Okay. So, i-validate ng pulisya at nandyan yung ating mga pulis na tutulong doon sa mag-i-info, magbibigay ng information. Yes po, Sir Bong. Okay, yan isang problema na pag sinabi na mayroon isang vote buying at vote selling na nangyari sa isang lugar, ang residente, saan sila pwede pumunta doon? So, nandito yung kapulisan natin para mag-assist doon Yes, sa nangyayaring vote buying at vote selling sa isang lugar. Then after that, ma'am, na gawa na yung mga affidavit, yung mga complaint, saan po ipa-file naman? Sino po yung magpa-facilitate doon sa filing ng vote buying at vote selling sa isang lugar? Okay, Sir Bong, no? So, ang tanong dito is, after nating makuha yung mga statements, affidavits, isa din po na ibibiling ko po na we have also to preserve po, no, kung pwedeng makakuha tayo ng ebidensya through videos, pictures, no, importante din po to. And where to file a complaint. So, pwedeng through motu proprio by the Commission on Election or written complaint by any citizen of the Philippines or any political party, no. So pag sinabi natin ganito, we can file through sa ating prosecution, no, office. So with the help, of course, dito sa atin sa PNP or sa COMELEC natin, pwede din. Doon sa COMELEC na, sa quasi-judicial body na siya. Yes po, sir. Hindi po ba ito, ma'am, ma-influensyan? Kasi baka ma-influensyan at papunta pa lang sa COMELEC, pabalik na yung nagko-complain? On the side naman po no, sa COMELEC, kung motu proprio po ito. Pero usually po, pag dito naman natin inano sa PNP, no, kay fiscal po muna to dadaan, Sir Bong. So, lahat naman po ito ay tiwala naman po kami na itong mga complaints natin ay maayos at mabigyan ng mais na pansin po. Okay. So, nandiyan naman po yung mga kapulisan natin para mag-provide ng security doon sa mga nagko-complain. Yes po, Sir Bong. Yes po. So, para ba sigurado, para hindi matakot itong mga nagbigay ng information at saka yung mga nagko-complain na may ganitong nangyayari. Kasi alam mo na natin na both parties medyo may influensya. Yes po, yung Sir mga Bong. kandidato, may influensya talaga yon at gagawin ng paraan para may urong lang yung complaint. Yes, Sir Bong. Nandoon yung handa naman yung kapulisan natin para tulungan itong mga complainant. Yes po, Sir Bong. So, Okay. going back, Sir Bong, no, para dagdag ko lang din dun sa presumed acts ng vote buying po natin para ma-inform din po yung lahat. Para maintindihan, ma'am, yung ano po ba yung mga makukonsider natin na vote buying? So, isa rin po dito yung pag-possess or pag-transport po ng or pagdala ng cash
exceeding, take note po, 500,000 pesos, Mhm. along with campaign paraphernalia, Sir Bong, along with campaign paraphernalia or other evidence, 2 days before election. So, we can consider this as a presumed acts of vote buying and Oo. vote selling. Bago tayo pumunta dun sa ibang mga acts, yung exceeding 500,000. Paano natin malalaman, ma'am, na yung dala ko na umaabot na pala ng 2 million? Ito po, Sir Bong, no, usually pag mga ganito, kung meron tayong information na may ano po dito, magbibigay ng Magbibigay ng information, Oo, oo. yes, Sir Bong. Na ganito, allegedly, merong ano dito na may daladalang 1 million cash. Pero ito, take note, 2 days before po, Sir Bong. Exceeding 500,000, no? Tapos may kasamang campaign paraphernalia. So, we can consider this as a presumed acts. So, presumptions pa lang naman po to, Sir Bong. So pwede doon sa is this a plain view or pwede doon sa tape or mag through checkpoint? Pwede po, Sir Bong, through checkpoint, plain view. Kung makita na ito nga, or may information. So, if mapatunayan na that certain vehicle, lalo na pag may information na binigay po dito, ayan. So, we can take action against dito po. And, of course, kasi itong tinatawag rin kasi natin itong money ban, Sir Bong, eh. So, ang only allowed lang naman dito na, na magdala ng ganitong klase ng amount ng pera if it's related on your work. Cashier, disbursing officer. Okay. Yes, Sir Bong. So Sila exempted yung po sila. exempted po sila. Kaya baka pang kwan yan pang sahod ng mga empleyado. Yes, Sir Bong. Then anyway, during that period, wala naman opisina sa Monday. Mas mabuti na lang, hindi na lang muna magdala. Yes, Sir So Bong. Mas ang mabuti kwan doon, hindi po magdala. ito yung ugnayan ng residente at saka yung pulisya. Yes, Sir. Na kailangan pag may makita or may positive na impormasyon, ipagbigay alam dito sa pulisya para ma-check, ma-verify. Anyway, kung wala naman problema. Yes, Sir Bong. Okay. Okay. So, kasama rin po doon yung natin, no? 5 days before. So, may tinatawag rin tayong pausing or splitting of the amount of at least 20,000, Sir Bong. To smaller denominations, 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos. Tandaan po, 5 days before election and during election po. So, bawal po ito. So, we can consider this as a presumed acts of vote buying and vote selling po. So, along with, of course, campaign paraphernalia pa rin. So, yung mga bills, Mga bills po. Magkano po, ma'am? At least 20,000 po na in-split siya into denominations of 200 pesos, 100, 50 pesos, 20 pesos po. So, how about the tag 1,000 na? Kasi wala dun sa resolution 500, 200 lang, mga small amount. Yes po, Sir Bong. So, basta po, Sir Bong, may dala siyang at least 20,000 po. Tapos, in-split into smaller denomination. Base doon sa investigation, kung anong gagawin niya, is hindi naman isang negosyante, wala naman pag napatunayan na wala talaga. So, ano pa ang mangyayari, ma'am, na mga pera na ito? Is it confiscated in favor of the government? Or i-hold lang? Depende po, Sir Bong, no? Kasi these denominations will be considered as natin po, no? Evidence. So, yung court na po yung bahala po dito kung ano yung maging disposition po sa ating mga ebidensya. Sa pera na to. So, mapupunta yan sa gobyerno. Ay pag nag-ebidensya na in favor of the government, kung mapatunayan na itong pera na ito ay gagamitin doon sa vote buying. Yes, Okay. Sir Bong. Okay. Ma'am, ano pa yung iba pang mga cashier sa acts of vote buying? Yun po, Sir Bong, no? So, meron din po tayo dito. Ang tinatawag natin to, no? Medyo controversial po to sa, sa social media po natin, no? Tinatawag na ayuda. Okay? So, giving, distributing, and receiving any assistance or ayuda in which the names of the candidates are mentioned or those conducted in a place where the name or picture of the candidate is visible or displayed
whether given by the candidate or his relative, no, or their known supporters or employees. So we can consider it as also as presumed acts of vote buying. So itong mga X natin, tupad, yes sir po. Okay, So, oo. So, talagang klaradong-klarado ano ma'am, yung Klaradong mga klarado po, sir Bong. mga posibilidad na vote buying, acts of vote buying. So ano pa yung iba pa ma'am? Meron po din po tayo dito, Sir Bong, na yung during election day po, no, yung possessing of indelible ink or any chemical that may remove this indelible ink, such as but not limited to acetone, nail polish, remover, or paint thinner. Mhm. So, except lang naman po to kung necessary na the occupation of the possessor in those authorized by the commission. So, yun yung ano natin. So yung mga dito na po naka-apply yung doon sa flying voters. Yes, sir. Yes, Sir Bong. And also, possessing of blank original ballots during election day. Anyway, Oo. possession sigurado doon naman po tayo doon sa possession ng original ballot. Bali we can assure the public na secure naman ito. Hindi naman may lalabas siguro. Yes, Sir Bong. Yes, Sir Bong. And kasama rin po dito sa presumed acts of vote buying po natin yung hiring or appointing more than 2 watchers per precinct per candidate who shall serve alternately. So kasama din po yan. So, so after this, itong mga presumptions natin, no, if on the part of the PNP, kung merong information na ganito, we will conduct muna surveillance on that area and validation to confirm this received information. So, if we have yan, no, complainant, it's the time na ayusin natin, gawa ng affidavits, evidence secured, then we will file a appropriate complaint po. So, yung punta po tayo ma'am doon sa mga offering of possessions. Kasi it is sabi ko, it is between you and I nag-uusap na kung sakali ako manalo, magiging secretary ka. Yes, Sir Bong. So, ano po yan? Kasi parang mahirap ito ma-proba na gawa na yung inoferan ng position, Yes, Sir Bong. hindi naman kasi that is favorable sa kanya. Mm-mm. So, ano pong mga consequences nito? Yun, Sir Bong, no, yung if you're offering a certain person na for a position, no, in exchange for a vote, so we can consider this talaga under the presumptions of vote buying. If supported with, meron po tayo sanang mga ebidensya mas maganda, secure, kung meron kayong video, recordings, or ano. So, mas maganda na ma-secure po ng ating maging complainant, Sir Bong. Doon po ma'am sa video recording, kasi hindi lahat authorized to record video or through voice clips. Mm. Kasi hindi naman usually ang mga nangyayari niyan, that is an illegal act, gagawin ng isang nagbibigay, yung receiver, talagang i-record niya, hindi naman pwede sabihin siguro niya na sadali, magre-record muna ako ng pinag-usapan natin. So pwede po ba ito na on the spot na record niya na walang pahintulot doon sa kausap niya? Kasi papasok tayo doon sa anti-wiretapping law. Kasi Sir Bong, in relation naman to sa ating violation ng vote buying, vote selling. So, this depends upon the appreciation po ng ating ng fiscal na pag ipa-file natin yung complaint po. Anyway, pwede naman siguro para doon sa mga gagamitin na video recorded voice clips na gawa ng affidavit na pinagagamit niya yung nila. Yes, Sir Bong. Kasi that is private conversation. Meron naman tayong procedure dun regarding sa evidence po natin. Ma'am, how can we consider doon po sa pag-offer ng mga sakay, libreng sakay doon sa mga botante from a certain place to the polling places? Basta Sir Bong, we have to take note po, no, na
we are offering, giving, or promising anyone certain value no money, certain value na in exchange for a vote. So, So, bawal pala ito, kung yung hakot system. bawal po ito yung hako system po natin, Sir Bong. O, kasi pwede mangyari doon sa pinasakay ng sasakyan, pwede mangyari yung tinatawag na doon na matawag kabigayan. Kasi, Sir Bong, employing nitong hakot system or the gathering of 2 or Oo. more registered voters to a specific place Mhm. before election day and on election day for the purpose of distributing money or anything of value and or sample filled out ballots. So yun nga, lagi, Sir Bong, titake note natin na yung hakot system na yan, pag 2 or more than registered voters, tapos nasa specific place, tas may purpose na doon magkakabigayan, so we can consider this as presumed acts of vote buying and vote selling po. So, yung sa atin pa, kung itong sasakyan, obserbahan, may Mm-mm. 4 or 6 na sakay, papunta sa isang polling place, pabababain, balik na naman, kukuha na naman ng pareha sasakyan. So that is offering, ha? A private vehicle na ginagamit dun sa pag-transport. Yes, Sir Bong. Tapos sa place na yon ay doon nagkakaroon na ng distribution ng money. So, ayan, consider that. So, klaradong-klarado na. Klarado po itong mga presumed Oo. acts po natin. Pero kung nakisakay lang, isang trip lang, papunta doon sa polling place, consider this wala pang offering ng As long as walang offer or inaano na to vote for this certain candidate, so we cannot consider that kung paano natin consider na walang offer kung wala naman nakabidyo. Siguro, yung mga residente, doon pa lang sa nagpapasakay na nag-o-offer ka, Yes, Sir Bong. may video na nagpapasakay, nagpapababa. Kasi, when we say offering, doon ka, parang barker na sumakay kayo, nag-o-offer kayo ng sakay. Doon pa lang sa pag-alis ng sasakyan. Okay, Sir Bong, na bali yung point niyo po yung pag sumakay lang. Sumakay Oo. lang sa tinatawag nating libre sakay na yan or ano. So kung sasakay lang naman, pero ang point kasi natin dito is yung that certain vehicle ginamit pag-transport Ng, papunta sa isang place. Tapos sa place na yun, doon nagkakaroon na ng distribution ng money. kasi ang Okay. distribution Oo. is prior. Before pa yan. Pero yung, during election po Oo. yung ano yun. Napapunta doon sa voting precinct. yung ibig sabihin ko, ma'am, yung sasakyan na yan, yan ang nagta-transport ng mga botante from Okay. one certain place to the polling place. So pabalik-balik ito yung naghahakot ng mga na private vehicle na ginagamit ng isang in support for a candidate. Yes, Sir Bong. If in case naman na merong ganyan, no, we will, kung may ma-receive kaming ganyang information, so kakandak ulit kami ng surveillance and validation muna regarding that incident. Then, after that, dito naman yung police natin to cater naman. Okay. Okay. So klaradong-klarado para yung pinag-uusapan namin ni Ma'am Yola Marie, mga kasugbong, haton pa kung ito na isang isang lugar, naghahakotin mga tibutos, pabalik-balik, so magsumbong pulis para i-validate ay ito natatabo ang hakot system na ang mga botante para maklarado ini. Yes, sir. Kasi pero kung makausa lang do sakay, okay pa, wala pa problema. Wala Kasi problema. nakisakay lang ako eh. Yes, Sir Bong. Pero kung ito nga sasakyan, yung sasakyan na yan, bumalik sa isang lugar, pagbalik may mga sakay na naman ng botante para makaboto, yan ang tinatawag natin na hakot system. Yes, Sir Bong. Okay. So ano pa bang yung ibang mga acts of vote buying para maklarado sa mga tagapanood at tagapakinig kung ano pa yung iba pa para kung masakali makita ng isang botante o residente at makapagsumbong ka agad sa pinakamalapit na pulisya. Pag-usapan naman natin, Sir Bong, na tinatawag na abuse of state resources. Okay. Okay.
So, dito sa sinasabi nating abuse of state resources, this pertains to the misuse of government resources natin. And whether material, human, or coercive regulatory budget, no? So, for example, paano ba natin masabi na, under siya ng abuse of state resources, no? For example, yung any equipment po ng ating, government, vehicle, facility, aparatos, or any paraphernalia dyan na basta own ng government, ay ginagamit for any election campaign or for any partisan political activity. So, yun, Sir Bong. Pag itong mga sasakyan natin dito sa, LGU natin, ginagamit ng isang, for his or her own, agenda on his campaign. No? So, we can consider this abuse of state resources. So yung nasa gobyerno ng mga facilities, hindi pwede gamitin ng isang Yes, Sir Bong. kandidato. Klarado yan, Sir Bong. Klaradong-klarado. Yes, Sir Bong. Kasi we going back doon in support sa use ng state resources. Parehas din yan kasi may parang mayroong Civil Service at saka Communication Resolution number 1 since of 2015, if I'm not mistaken, na bawal yung mga taga-empleyado ng gobyerno makisali dito sa eleksyon at magkampanya para sa isang kandidato. Yes, Sir Bong. Klarado po yan na bawal talaga. Klarado po. Oo. So, yun, Sir Bong, pahaba na rin yung usapan natin regarding doon. So, yun yung mga acts po natin, mga presumptions po natin. Okay. And vote selling po. So, ano po yung mga actions ng kapulisan po natin para maklarado at ano yung baka mag-expect yung mga presidente natin na hindi nag-a-action yung police natin? Yes, Sir Bong, no? So, sa lahat ng ating tagapanood, lalong-lalo na po sa Can-Avid po dito, hinihingi namin yung tulong po ninyo, no? Na pag meron po kayong mapag-alaman, impormasyon regarding dito sa vote buying, vote selling po, no? Huwag po kayong mag-atubili o matakot na magbigay ng impormasyon through our hotline number and through our Facebook page. We will treat this confidentially, and of course, on the part of the PNP, gagawin naman po namin yung best po natin dito. We will respond to your concerns. We will conduct surveillance if meron talaga, and we will validate the information regarding this matter. And 24/7 naman po, anytime pwede naman kayong pumunta mismo dito sa station if you have complaints. So on the part of PNP, we are really doing our best for a fair and peaceful election po sa darating na May 12. So we have 15 days na lang po, no? So wala naman tayong ibang hiling, no? Kundi magkaroon ng mapayapa lang na eleksyon. Lalong-lalo na po dito sa bayan ng Can-Avid. So kami talaga sa pulis, yun lang po yung hinihingi namin, yung kooperasyon ninyo. At actually, hindi namin kaya to, no? Kung wala kayo, walang information na magbibigay or ano, no? So ito, concern na lang po natin to sa ating bayan. Yun ang Sir Bong regarding sa mga ganyang bahay. Okay, so aman to mga kasumbong, ang aton pakighimangraw kan Police Lieutenant Yula Marie Is Tagadwar. Ito na Acting Chief of Police ton Can-Avid Municipal Police Station para ton aton programa nga po kasumbong ko ang polisya, Community in Action hakasumbungan istihanot. Inin ororan kaklarado ton mga vote selling and vote buying acts, illegal acts, kundiin maging responsable kita nga maging kasumpay kita itong atong kapulisan paghatag informasyon para ini mapugnan nga mawara na ini nga naglalarab
nga practice hin vote buying and vote selling. Anyway, iton pinakamaupay ni kung mawawaray, hikita lagi hapon iton magkakamay-ada hin kamurayawan ngan kauswagan iton aton bungto. Tungod kay kung guti ay lang na gastos sa nga politiko, ada an hulos nga natangkod nga pagserbisyo, kay guti ay laton iya barawion. Amang gini, kaya hikita nga mga burante, nagkakamay-ada, permihin na agam-agam nga na mga pagduda, in tinatawag nga korupsyon, iton aton mga politiko, tungod kay na malabawi ini, nga mga politiko, han ira na gastos, hapanahon han eleksyon. Itong kasalbaran nini na naghihapon ha aton. Pag-urusa kita, pakipagsumpay itong polisya nga itong na pumilik para mapagdana ini nga mga illegal nga ginbubuhat ha panahon itong eleksyon. Buhay na mga kasugbong, adjust natin tapusan ito natin na programa Kasugbong ko ang Polisya. Ayaw niyo kalimti itong pag-subscribe, pag-follow nga na like itong aton official Facebook nga YouTube channel Kasugbong ko ang Polisya program search lang ito aton na official na YouTube channel Kasugbong han Istihanon og sugad man ito aton online radio i-google search lang ito aton website and https://969fm.canavid.com. Hindi ko yung mas kusay naghahatag maupay nga adlaw ato nga tanan. Ngan good luck